Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 301, Kanyang Royal Highness Princess. His Royal Highness. Sa sandaling ito, ang mga nakapaligid na gwardya ng palasyo ay lahat ay sumigaw, bigla na lang, pinalibutan nila siya at nakita ang Quincy. Ang tono ay mahina, at halatang siya ay malubhang nasugatan. Sa isang iglap, maraming mga bantay ang sumulyap kay Donahue. Ang taong ito ay napakatapang na naglakas loob siyang saktan ng Royal Highness na prinsesa. Sa galit, maraming mga gwardya ang nais na sumugod, ngunit naisip na ito ay isang laban sa arena, pinipigilan nila isa-isa. Mayroon bang darating sa sandaling ito? Donahue sulyap sa paligid at ngumiti. Nang sabihin niya ito, ngumiti si Donahue, ngunit ang hininga na pumuno sa kanyang katawan ay mabigat kaya't ang lahat na naruroon ay hindi makahinga. Tahimik. Ang buong dambana ng dasal ay tahimik, at maririnig mo ng malinaw kapag nahuhulog mo ang isang karayom. Pakiramdam ang mabigat na aura ng katawan ni Donahue. Maraming mga powerhouse ng sekta na naruroon ay labis na nagseselos. Kahit na si Quincy ay natalo, nakalaban pa rin niya. Kapatid, sa oras na ito, si Sarah, na nanunood ng tahimik sa laro, ay hindi mapigil ang sabihin sa oras na ito. Itong Florian, bakit parang may mali ito? Naaalala ko ang isang uri ng masamang pamamaraan na nilinang niya na tinawag Xuanyin Divine Art, ngunit noong nakikipaglaban ako sa pinakamatandang prinsesa ngayon lang, hindi naman ito masama ha. Narinig ito, hindi tumugon si Daryl, ngunit solemn na ang kanyang ekspresyon. Ang Florian na ito ay talagang kainahinala, ngunit sa oras na ito ang arena ay halos tapos na, at kung walang sinuman ang nasa korte, oras na upang gumawa ng aksyon. Sa oras na ito, sa singsing, nagmamalaking tumayo si Donahue at malakas na sinabi, wala na bang tao? Hindi malakas ang tinig, ngunit kumalat ito sa buong dambana ng pagpapala. Ha! Sa sandaling ito, lahat ay nagkatinginan, at walang sinuman ang naglakas loob na tumugon. Sa sandaling ito, nakita ko ang isang Haring Kenny na nakaupo doon, dahan-daang tumayo, at dumidiretso sa gitna ng singsing. Sa susunod na segundo, tumingin si Haring Kenny kay Donahue at sinabi, Florian, hindi ko inaasahan na makita ka sa loob ng ilang taon. Nakakatuwa na napakalakas mo. Nang sinabi niya ito, si Hari ay na-flatter, ngunit ang kanyang mga mata ay malapad nagniningning sa paghamak. Inatake ng hukbo ng panahon ang lungsod ng Donghai sa kontinente ng World Universe, at natalo ng 2 beses pagkatapos. Dahil sa iskandalo, sinundan ni Florian ang hukbo pabalik sa New World Continent at naging katapatan sa New World Emperor. Kalaunan, sa paanyaya ni Yvette sa mga kamag-anak, pinatay ng Haring Kenny ang Emperor ng New World. Sinamantala ni Florian ang pagkakataong sumilong kay Haring Kenny. Nang maglaon, ang taong nasa ilalim ng pangangalaga ni Florian ay nakatakas mula sa bilangguan, gumawa ng kapabayaan, at tumakas sa Westrington Continent. Sa makatuwid, sa gitna ng Haring Kenny, si Florian ay isang kasuklam-suklam na kontrabida na walang paninindigan, kahit na siya ay malakas, hindi ito dapat matakot. Gayunpaman, hindi alam ni Haring Kenny na ang taong nasa harapan niya ay hindi naman si Florian, ngunit si Donahue. Haha, nang makita ang eksenang ito, nag-ulo ang madla, lalo na ang mga piling tao ng Imperial Forest Army na dinala ni Haring Kenny, isa-isang nakasisigla. Ang kamahalan ay nasa entablado. Kamahalan, dapat madali mong talunin ang Florian na ito. Sa sandaling ito, ang mga mata ng madla ay nakatuon sa Haring Kenny, na may labis na komplikadong mga ekspresyon. Ang Emperor ng New World Continent ay naglalaro lamang sa dulo. Dapat ay nanalo ito. Oo, narinig ko na ang Emperor ng New World Continent ay napakalakas din. Habang nanunood, maraming tao ang bamulong. Si Daryl, na nakatayo roon, ay nagpakita ng kaunting ngiti. Haring Kenny, sa wakas ay nasa korte ka na. Oo, kinipigilan ni Daryl ang paglipat, naghihintay lamang para kay Haring Kenny. Kabanata 302, sa oras na ito, sa singsing. Si Hari ay tumayo ng may pagmamalaki, ang kanyang mahigpit na mukha na puno ng tiwala.
Tulad ni Daryl, si King ay hindi pa nakakilos bago pa man, at naghihintay din siya para sa huling sandali. Sa gitna ng hari, si Florian ay labis na nakikipaglaban sa maraming mga laro ngayon. Bagaman siya ay malakas at natalo ang maraming tao, ang tuloy-tuloy na laban ay tiyak na ubusin ang maraming panloob na lakas. Ito ang pinakamahusay na oras upang maglaro sa oras na ito pagkatapos ng lahat, na ibigay ang utos ni Pluto. At ngayon, anuman ang mangyari, ang 89 na araw na santo ay aalisin. O pakiramdam ng paghamak malawak King, hininga Donahue, ngumiti at sinabi kumuha ng papuri kamahalan, ako ay talagang pinarangalan, ang lumang kasabihan na pupunta, na gawin ang 3 araw, bilang kahanga-hanga, sinabi, segment nagpatuloy naglalaro ako dati sa ilalim ng iyong kamahalan. May katwiran na dapat kong aminin ang pagkatalo sa arena na ito, ngunit may mga panuntunan sa singsing, kaya makakalabas lang ako sa hinaharap. Ganap na nagsalita si Donahue bilang si Florian, pagkatapos ng lahat, sinakop niya ang katawan ni Florian at masasabi lamang na siya mismo si Florian. Sa totoo lang, nakikita ni Donahue na labis ang pagtingin ng hari kay Florian, ngunit wala siyang pakialam. Naghintay siya hanggang sa makuha niya ang karapatang magtapon ng 8 santo at kunin ang kapangyarihan ni Yuan Ying mula sa kanila. Sa hinaharap, malayang lilipat ang mainland, ang Emperor New World at ang Queen of South Cloud ay hindi kailangang tumingin sa kanila. Ha! Narinig ito, ang mukha ni Hari ay agad na naging malungkot, at malamig niyang sinabi, huwag ka nang magsalita ng walang katuturan. Dahil nasa ring ako, mananalo ako sa kampyonato sa pamamagitan ng lakas, at hindi na kita kailangan pakawalan ang tubig, itong Florian na talagang minaliit ang sarili talagang naghahanap ng kamatayan. Matapos maging isang papel na Pluto, ang lakas ni Hari ay napabuti, at ang kanyang pangunawa ay mas matulis kaysa dati, ngunit hindi niya napansin ang anumang kakaiba tungkol sa Florian sa kanyang harapan. Dahil ang iyong kamahalan ay napakatiwala, mangyaring, si Donahue ngumiti ng bahagya at sinabi. Si Hari ay tinatamad na magsalita ng walang kwenta, malamig na hilig, at hinimok siya ng kanyang panloob na puwersa na kumilos. Biglang sumabog ang isang nakakakilabot na aura mula sa katawan ni Hari. Sa maikling panahon ay tila natigil ang paligid na hangin. Ito nadama ang sumisindek aura sa entablado, at ang lahat ay sa paligid ng ring ay shock lang naramdaman nila na hindi sila maaaring huminga. Malakas. Nagbago rin ang ekspresyon ni Donahue, nakatitig ng mabuti kay Hari, lihim na nabigla. Ang hari na ito ay naging napakalakas sa loob lamang ng 3 taon. Bagaman wala siyang masyadong pakikipag-ugnay, alam pa rin ni Donahue ang lakas ng hari. 3 taon na ang nakalilipas, pagkatapos na hindi maging Emperor Westrington si Donahue, nagpunta siya sa Continental ng New World upang makilala si Haring Kenny. Sa oras na iyon, si Hari ang pang-5 Emperor. Sa katulusan ni Donahue, bagaman si Hari ay may mahusay na talento sa paglilinang, sa loob ng 3 taon, higit sa lahat ay nakarating siya sa huling yugto ng pagtawid sa sakuna. Sa oras na ito, malinaw na naramdaman niya na ang lakas ng hari ay mas mahusay kaysa sa nang huling yugto ng pagtawid sa sakuna, mas malakas hindi lamang iyon, ngunit ang makapangyarihang aura ay naglalaman ng kapangyarihan. Sa oras na ito, hindi napagtanto ni Donog na ang taong nasa harap niya ay hindi na dating hari, ngunit ang tuta ng Pluto. Sa parehong oras, si Daryl, na nakatayo sa madla, ay tumingin din kay Hari at palihim na nakasimangot. Isang araw lamang ang layo, ang lakas ng Hari ay tila napabuti. Sa pag-iisip tungkol dito, lihim na huminahon si Daryl. Hindi mahalaga kung ano ang ugnayan sa pagitan ng King at Pluto, mas matindi ang pakikipag-away niya kay Florian sa entablado, kapakipakinabang ito sa kanya. Mahusay na mawala ang pareho, upang magkaroon ako ng pagkakataong iligtas si Wanxiang at ang iba pa. Gotcha! Sa sandaling ito, hindi nagpanik si Donahue sa harap ng paputok na momentum ni Hari. Itinaas niya ang kanang kamay, sinamahan ng isang malutong na tunog, at mahigpit na nahawakan niya ng isang itim na malaking espada. Nakita kong malamig ang itim na malaking espada na ito at ito ay isang armas na may ranggong lila. Kabanata 303. Fuck, lila ng ranggo ng sandata. Ito ay tila ang Overlord Sword na bulalas ni Mingdong higit sa 10 taon na ang nakalilipas. Oo, hindi ko naisip na nasa kamay ni Florian.
Oo, ang tibak na ito ay nagmula sa sikat na sword villa sa Yellow Sea mainland. Tinawag itong Overlord Sword sa kamay ng isang gangster, at pagkatapos ng gangster na iyon ay hinabol at pinatay ng kanyang mga kaaway, nawala ang Overlord Sword. Kalahating taon na ang nakalilipas, matapos dumaan si Florian sa isang bandidong cottage at walisin ng buong kubo, natagpuan niya ang Overlord Sword na ito sa silid-aralan kung saan nakaimbak ang kayamanan. Matapos sakupin ni Donahue ang kaluluwa ni Florian, hindi niya ito mailagay gamit ang Overlord Sword na ito. Ginamit niya ang Sky Axe dati at napaka-komportable sa mabibigat na sandatang ito. Lila armas nang makita ang Overlord Sword, nagulat si Harry, at pagkatapos ay ninisyan. Bilang Emperor ng New World Continent, si Harry ay higit na nagkulang ng sandata. Sa sumunod na segundo, tinitigan ng mabuti ni Harry si Donahue at tumigil sa pagsasalita ng kalokohan. Binaliktad niya ang kanang kamay at hinawakan ang isang mahabang kutsilyo, at diretsyong sumugod kay Donahue. Maaari mong makita na sa mahabang kutsilyo na ito, mayroong isang katanji tanging pattern ng dragon at phoenix, na kalidad din ng rango na lila. Bang bang bang, hindi nagatubiling si Donahue, ang kanyang figure ay lumipad ng mataas sa kalangitan, nagmamadali, at sa isang iglap ng mata, siya ay lumaban ng gusto kay Haring Kenny. Nakikita ang eksenang ito, maraming tao sa paligid ng ring ang labis na nasa sabik. Ang parehong panig ay mga lilang rango sandata. Ang ilang mga napanood na ito labanan. Sa kabutihang palad, hindi ako nag-i-play ngayon lang, kung hindi man gusto ko na wala ng abang-aba. Sa ilalim ng diskusyon ng lahat, ang labanan sa pagitan ni Harry at Donahue, ito ay naging mas matindi. Nakita ko na ang mga numero ng dalawa ay patuloy na nakakulong pabalik-balik sa singsing, at ang paghinga ng hininga ang nagdulot ng kalinga sa paligid ng hangin. Sa isang iglap ng isang mata, pagkatapos ng ilang pag-ikot, wala sa kanilang dalawa ang may magawa. Pinag-uusapan ito kung saan, si Harry ay naging isang papel na Pluto at nilinang ang diskartengin siya, at ang kanyang lakas ay napabuti ng marami. Kung dati, ganap na crush niya si Donahue. Kung sa bagay, ang katawan ni Donahue ay pagmamay-ari ni Florian, at nilinang ito. Ang banal ay hindi nakarating sa isang larangan ng lubos na kaligayahan. Gayunpaman, matapos sakupin ni Donahue ang kaluluwa ni Florian, sa kanyang pambihirang talento, naintindihan niya ang kakayahan ng banal na sining ng Xuanming, at sa parehong oras matagumpay na isinama ang kapangyarihan ni Yuanying mula sa Saintess of Langsan. Sa kasong ito, mahirap para sa Harry na pigilan ito. Matapos ang mahabang panahon ng pakikipag-away, si Harry ay naging medyo balisa at umungal. Florian, ang lakas mo talaga ay mas malakas kaysa dati, ngunit imposibleng manalo ako sa singsing na ito. Nang bumagsak ang boses, biglang kumulo ang hangin sa tabi ni Harry. Isang nakakakilabot na kapangyarihan ng mga masasamang espiritu na baliw na kumalat mula sa kanyang katawan. Chanzu di diminish. Ang mga malamig na salita ay nagmula sa bibig ni Harry. Sa susunod na sandali, ang kalangitan ay orihinal na malinaw, at ang hangin ay agad na umuusbong, at ang buong dambana ng pagpapala ay napakalaki din. Nakita ko na dahan-daw ang itinaas ni Harry ang kanyang mga kamay, at ang kanyang buong tao ay nakatago din sa isang itim na ambon, tulad ng isang multo, na nagpaparamdam sa mga tao na mabibigo ito. Ito ang Emperor ng New World Continent, ano ang gagawin mo? Ano ang kasanayang ito? What a yin and evil technique sa sandaling ito. Maraming tao ang tumangala at tumingin sa Harry sa itim na ambon, isa-isang kinilabutan. Sumimangot din si Donahue, lihim na nagulat. Napakasama ba ng kasanayang ito? Hindi ito ugali ng Imperial Family of New World. Saan niya ito nalaman? Mula sa Emperor ng New World Continent. Kabanata 304, nalihim ding nakasimangot. Ang Hari ay dumarami ng masama. Mukhang nahulaan niya ng maayos dati. Mayroon siyang malapit na ugnayan kay Pluto. Ito kasabay nito, ang 8 wonsyang na ito'y tinalian na may nanginig isa pagkatapos ng isa pang, nakatitig sa Hari malapit, isa-isa ay takot. Ang king na ito ay hindi inaasahan na alam ang kasanayan na nilikha ni Pluto, siya ay isang tao ni Pluto. Hindi katakataka na patuloy niyang sinisiraan ang sarili dati, siya ay isang peking siyenteng langit na langit. Alam ito, ang 8 ng wonsyang ay natakot at nais sumigaw ng malakas upang sabihin sa lahat sa kanilang paligid, ngunit ang bawat isa sa kanila ay natap sa mga punto ng akyapangkor, at sila ay labis na mahina,
pabayaan maghiyawan, wala silang lakas na magsalita mabuti. Ang pagkalipol ng Tiansudi na isinagawa ni Hari ay isang henyo ng mundo ng aswang. Ang natatanging kaalaman na ito ay nilikha ni Pluto, at ito ay napakasama. Sa oras na iyon, pagkatapos na maging tuta ni Pluto si Hari, upang maipakita ang kanyang gantimpala, espesyal na hiniling ni Pluto kay Gang Hao na ipasa ang stunt na ito kay Hari. Ngayon ang unang pagkakataon na ang Hari ay gumanap ng pagkalipol ng langit at lupa, at natural na walang nakakaalam nito. Sa sandaling ito, ang lakas ng masamang espiritu na nakakubkob sa buong kalangitan ay halos bumabalot sa buong platform ng pagpapala, at lahat ng naroon ay halos napigilan para huminga. Whoosh! Sa sandaling ito, ang lakas ng masamang espiritu na natipon sa paligid ng Hari ay umabot sa isang nakakatakot na estado, at nakita niya, ang kanyang figure na kumikislap, tulad ng isang itim na bulalakaw, na diretsyong nagmamadali patungo sa Donahue. Nakikita ang nagmamadaling Hari, ang mukha ni Donahue ay lubos na solemn, tiniis ang gulat sa kanyang puso, naahawak ang Overlord Sword, at ganap na sumabog ang kanyang panloob na lakas. Sa maikling panahon, isang sumisindik na puwersa ang sumabog mula sa Overlord Sword. 10,000 mga paraan sa Ming. Napatingin si Donahue kay Hari na sumugod, sumisigaw ng galit. Boom! Ang boses ay nahulog, at isang malaking multo ang sumabog mula sa Overlord Sword. Malinaw na nakita ng lahat ng naruroon na ito ay isang malaking balangkas. Pagkatapos, ang malaking balangkas ay naging isang itim na anino ng espada. Sa isang iglap lamang ng isang mata, ang kalangitan sa buong timog na ulap na imperial na lungsod, ang araw at ang buwan ay madilim, at ito ay tuluyan ng nag-init. Ang pagbabalik ng lahat ng mga batas sa Ming ay nagmula sa Xuanming Sword Art, at ang Xuanming Sword Art ay isang natatanging pamamaraan sa mahiwagang sining. Hindi ito namalaya ni Florian noon, ngunit ibinigay ng Donahue ang kanyang katawan, dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang mga talento. Sa loob lamang ng 2 araw, natanto ko ang kakayahan nito. Ang Xuanming Sword Art ay ang pinakasamang set ng espada sa siyam na estado. Sa oras na ito, kapag ginamit sa Overlord Sword, ang kapangyarihan nito ay mas nakakagulat, boom! Sa isang iglap lang ng mata, sumalpok sa hangin ang 2 figure ni na Donahue at Haring, at isang dagandong ng langit at lupa ang pumutok. Nanginginig ang buong South Cloud Imperial City. Ang buong arena ay puno ng usok at alikabok. Nakikita ang eksenang ito, lahat ng naruroon ay pinalamig ang kanilang likuran at ang kanilang utak ay umalangaw-ngaw. Malakas, malakas talaga. Sa parehong oras, nagulat din si Daryl, ang 2 taong ito ay napakalakas, mayroon silang walang katapusang mga kaguluhan, mas mabuti na kunin ang oportunidad na ito upang matanggal sila. Pagkatapos ay naisip ko ito, ngayon ang pinakamahalagang bagay ay iligtas muna ang 8 santo ng Wanxiang. Bukod dito, sa kasalukuyang sitwasyon, hindi maginhawa para sa isa na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Sa pag-iisip tungkol dito, alam ni Daryl na dumating ang pagkakataon bago makita ang alikabok at usok sa singsing. Whoosh! Sa susunod na segundo, ang figure ni Daryl ay sumilaw at diretsyong sumugod sa likuran ng singsing. Napakabilis ng bilis ni Daryl. Ang pansin ng lahat na naroon ay kay King at Donahue, at hindi man nila napansin ang panig na ito. Sa isang iglap lang, dumating si Daryl sa harap ng Wanxiang. Ikaw biglang nakakita ng may nagmamadali, natigilan si Huan Ziyang. Sa oras na ito, binago ni Daryl ang kanyang mukha, at hindi niya ito makilala. Bago siya matapos magsalita, mahigpit na hinawakan ang pulso ni Daryl. Huwag kang kabahan. Sinabi ni Daryl sa isang mahinang tinig, narito ako upang iligtas ka. Sa pamamagitan nito tatanggalin ni Daryl ang mga puntos ng acupuncture para sa mahika na insenso, ngunit nagsanay ang hari. Ang mga masasamang pamamaraan ng mundo ng aswang, at ang mga diskarte sa acupuncture ay napakakaiba. Sinubukan ni Daryl ng 2 beses, ngunit hindi niya ito hinubad ng hindi inaasahan, nakakahiya ito. Sa isang panahon, pawis na pawis si Daryl. Kabanata 305. Sa sandaling ito, ang alikabok at usok sa singsing ay ganap na nawala. Halos magkasabay na nakita ni Hari at Donahue si Daryl. Biglang lumungkot ang ekspresyon ni Hari, at malamig niyang sinabi kay Donahue, "Oh, ikaw Florian, may mga kasabwat."
Gusto mong ilayo ang mga tao habang hindi nila binibigyan ng pansin, di ba? Dahil binago ni Daryl ang kanyang mukha. Hindi kinilala ni Harry, iniisip na kasabwat niya si Donahue. Narinig ito, galit na galit si Donahue at malamig na sinabi ano ang kasabwat. Tulad ng sinabi niya, ang mga mata ni Donahue ay kumislap. At sinabi niya kay Kenny, ito ang iyong nasasakupan, nais mong tahimik na ilayo ang tao. Ngunit sa kabaligtaran ay siniraan ako, Harry, pagmamay-ari mo talaga. Si Donahue ay hindi rin isang tanga, iniisip na sadyang sinisiraan ni Harry ang kanyang sarili. Catch-up, sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ay nakatingin din kay Daryl, at biglang nagkaroon ng gulo. Sino ang taong ito, kailan siya umakyat, gusto niyang pakawalan ang mga peking siyam na araw na santo. Hindi ka sapat ang loob. Narinig ang mga komento mula sa lahat sa paligid, nais ni Daryl na umiyak ng walang luha. Baliw, hindi ko naintindihan ang gayong magandang pagkakataon, ngunit sasabihin kong masama talaga ang pamamaraan ng acupuncture ni King. Grab him. Sa sandaling ito, mahigpit na nalock ni Harry si Daryl at hindi mapigil ang sumigaw. Haha, nang mahulog ang mga salita, ang mga nakapaligid na elite ng Imperial Forest Army at ang Forbidden Army ng South Cloud Imperial Family ay sumugod upang palibutan si Daryl. Sa pagtingin sa mga taong sumugod, lihim na isinumpa ni Daryl, hindi niya iyon maalagaan sa oras na ito, at hinimok niya ang kanyang figure na direktang batiin siya. Gayunpaman, upang hindi maihayag ang kanyang pagkakakilanlan, hindi ginamit ni Daryl ang kanyang mga kasanayan, ngunit hinarap niya ang kaaway sa kanyang mga kamao at paa. Bang, 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 bagaman ang mga piling tao ng Imperial Forest Army na dinala ni Harry at ang mga South Cloud na gwardya ay napakalakas, kay Daryl, wala ring banta. Sa ilang mga kisap mata, sisingilan sila, ang mga taong madaling umakyat ay nahulog sa lupa. Nang makita ang eksenang ito, galit na galit si Harry, isang matapang na baliw. Matapos bumagsak ang mga salita, ang Harry ay sumugod sa lakas at sinisingil kay Daryl. Ngayon, ang 8 mga banal na ito ay determinadong manalo, paano sila maaagaw ng iba, gayunpaman, bago sumugod, pinigilan siya ni Donahue. Haring Kenny, panloob na paghimok ni Donahue, itinaas ang kanyang kamay, hinarang si Harry, at ninisyon. Hindi mo kailangang magpanggap, nais mong lihim na ilayo ng mga tao ang mga tao. Sa palagay mo ba ay tanga tayo mapangahas? Umungal si Haring Guangping, nais kung alisin ang peking siyam na araw na mga banal. Bakit gagamitin ang pamamaraang ito, hindi mo sila dapat pukawin? Dahil nahilo ka ni Donahue, galit na galit si Harry. Pagkakita sa eksenang ito, napatulala din ang lahat sa paligid ng ring. Ano ang sitwasyon, sino ang kasama ng bata? Ang mga bagay ay biglang naging komplikado, at ang mga pangunahing sekta na naruroon ay hindi naglakas loob na kumilos ng madali. Nang makita ang sitwasyong ito, hindi komportable ang pakiramdam ni Daryl, at sina Kenny at Florian ay talagang nagselos sa bawat isa. Hulaan ang bawat isa, kung gaano ito, mas mabuti ito para sa akin. Sa pag-iisip tungkol dito, lumingon si Daryl kay Wanxiang at sabik na tinanong. Ilang santo, paano mo maluberin ang mga puntong acupuncture sa iyong katawan? Sabihin mo sa akin ng mabilis, kung hindi huli na. Habang nagsasalita, pansamantalang bigyang pansin si Daryl ng Quincy na hindi kalayuan. Kabanata 306, si King at Donahue ay hinala ng bawat isa, huwag mag-alala. Ang mga pangunahing sekta sa ibaba ay buntis din sa mga aswang at hindi magmamadali sa ngayon. Ang nag-aalala lamang ay ang Quincy, kung tutusin, ito ang Southern Cloud Imperial City, at ang lakas ni Quincy ay hindi mahina. Sa oras na ito, tiningnan ni Quincy si Daryl at pagkatapos ay sa dalawang matinding away sa gitna ng hangin, kumunot ang mga kilay, at ang puso niya ay labis na nalilito. Ano ang sitwasyon ng taong ito na sumugod bigla? Ito ba ay isang sakop ng King o isang kasama ni Florian? Sa parehong oras, ang 8 mga santo ng Wanxiang ay pawang nalito sa kanilang mga puso. Ikaw sa susunod na segundo, tumingin si Huan Xiang kay Yu Feng, hindi maitago ng kanyang mga mata ang pagbabantay. Sino ka? Bakit mo kami nais na iligtas? Mahina ang boses, at sabay matinding tanong. Oo, pagkatapos ng mga kaganapan ngayon, ang mga santo ng Wanxiang at Xian ay labis na nabigo sa mainland. Ang mga taong ito ay hindi lamang tuso at taksil, kundi pati na rin medyo mapagmataas. Malinaw na sila ay tunay na 9 na araw na mga banal, ngunit walang naniniwala sa kanila.
At ang taong nasa harapan niya, na hindi pa siya nakikita dati, ay patuloy na sinasabi na nais niyang iligtas ang kanyang sarili, paano niya ito pinaniwalaan? Pakiramdam ng pagiging mapagmatsyag ni Wonxiang, hindi makatawa o umiyak si Daryl. Kaagad, matiyagang sinabi ni Daryl, ako ay isang walang pangalan na tao sa mga ilog at lawa. Naniniwala ako na ikaw ang totoong siyam na araw na mga santo, at pagkatapos ay nakikipagsapalaran ako. Sa totoo lang, nais ni Daryl na sabihin sa kanila na siya si Daryl. Ngunit bago ang ilang Wonxiang, patuloy silang pinipilit na pinatay nila si Saintess Langson, likas na mahirap na ibunyag ang kanilang pagkatao. Walang tao nang marinig ang sagot, sina Wonxiang at Xian ay sumulyap sa bawat isa, ang pagkaalerto sa kanilang mga mata ay nanatiling hindi nagbabago. Halika dito, sa sandaling ito, si Quincy, na lihim na nagmumuni-muni, ay tila may naintindihan, winigayway ang kanyang kamay sa Jade, at inutusan ang nakapalibot na mga bantay ng South Cloud. Tingnan ang 8 peking siyam na araw na santo at ibaba ang taong sumugod. Oo, ang iyong mahal na hari sa isang tumugo ng mga nakapaligid na bantay ng South Cloud, isa-isang binunot ang kanilang mahabang mga espada, at mabilis na tumakbo patungo kay Daryl. Nang makita ang eksenang ito, balisa si Daryl at nais na umiyak ng walang luha. Orihinal na naisip ko na nagpahayag ako ng sapat na katapatan upang makamit ang tiwala ng Wonxiang 8, ngunit hindi ko inaasahan na ang kanilang pagiging mapagbantay ay masyadong mataas, ngunit ngayong nag-react na ang Quincy, mahihirapan silang isipin ito. Haring Kenny, Florian. Sa oras na ito, tiningnan ni Quincy ang 2 tao na nakikipaglaban pa rin sa gitna ng hangin, at malamig na sinabi, hindi mahalaga kung sino ang darating, ang mga patakaran ng singsing ay nasira, sa palagay ko ay ayaw mo pa ring kumpara. Tungkol sa 8 peking siyam na araw na santo, hawakan tayo ng aming pamilya ng hari ng South Cloud. Ang tinig ay hindi malakas, ngunit kumalat ito sa buong dambana ng pagpapala, na kung saan ay walang duda. Hindi. Umungal si hari, ang kanyang mga mata ay labis na dagwang pula, at ang buong katawan ay napuno ng mga masasamang espiritu. Ang 8 babaeng ito, dapat ko silang ilayo. Ilang malamig na salita ang nagmula sa bibig ni hari, at sa susunod na instant, nakita siyang naglalabas ng isang maliit na tungkol na maliit na palpal mula sa kanyang katawan. Nakita ko na ang maliit na itim na kaldero ay napakagandang parisukat, ngunit ito ay nakaukit ng mga skeleton ng multo at lahat ng mga kakaibang inskripsyon, na pinaramdam nito na isang hindi mailalarawan na kasamaan. Sa isang iglap, hindi mahalaga ito ay si Donahue o ang mga tao sa paligid. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa maliit na tripod sa mga kamay ni hari. Ano ito ang masamang espiritu ay napakaseryoso. Ano ang gagawin niya sa sandaling ito? Maraming tao ang may masamang pakiramdam. Pluto, Kabanata 3007. Sa parehong oras, ang 8 santo ng Wonxiang at Xian ay nanginginig at bulalas. Hades, lihim na nakasimangot si Daryl, at hindi mapigil ang tanungin. Ilan sa mga santo, kilalanin mo ang bagay na ito, ano ang Pluto Ding? Kinagat ni Wonxiang ang kanyang mga labi, tinitigan ng mahigpit ang Pluto Ding sa kanyang mga mata, hindi maitago ang kanyang pagkabalisa panik. Ang Pluto Cauldron ay mahiwagang instrumento ni Pluto. Mayroong isang malayang puwang sa loob. Hanggat ikaw ay natrap sa loob, mahirap na lumabas. Nang sinabi niya ito, ang magandang mukha ni Wonxiang ay labis na naiinggit. Ang ilang Xian sa tabi niya ay labis ding nagpapanik. Independent space, narinig ito, nagulat ang puso ni Daryl, at natigilan ang kanyang buong katawan. Hindi ba ito katulad sa kayamanan ng Saint Sect, Chankun Gord? Alam mo, mayroong isang larangan ng ilusyon sa Universe Gord, pagkatapos kong ipasok ito sa oras na iyon, halos hindi ako makalabas, boom. Sa sandaling ito, nakita ko si Haring Kenny na binubuksan ang cauldron ng Pluto, at narinig ko lamang ang kulog, isang malakas na tunog, at ang mundo ay nagbago ng kulay. Sa oras na ito, ang gabi ay unti-unting nahulog, at nakita mo ang mga patch ng madilim na ulap na nagtatagpo, tumatakip sa buong kalangitan. Phew! Sandaling ito, lahat ng naruroon ay medyo hindi masyadong maipaliwanag. Maaaring maramdaman ng bawat isa na ang isang nakasisindak na puwersa ay nagpapalakas sa kalagitnaan ng hangin. Ano ang gusto kong gawin? Walang sinuman sa loob ng mainland ang makakapigil nito. Sa oras na ito, si Haring Kenny ay lumulutang sa hangin,
Ang kanyang mukha ay labis na kakilakilabot, at ang kanyang buong katawan ay napuno ng mga masasamang espiritu. Oo, ang maliit na itim na kaldero sa mga kamay ni Hari ay ang sandata ng mahika ng mundo ng aswang, ang Hades Cauldron. Bago dumating sa South Cloud Continent, ang messenger ng Gang Hao ay inutusan ni Hades na dalhin ang Cauldron of Hades. Nang ibigay kay Hari, espesyal na ipinaliwanag ng messenger ng Haogang na ang Hades of Hades ay maaari lamang magamit bilang isang huling paraan. Kaya't sa simula, hindi plano ni Haring Kenny na gamitin ang Pluto Cauldron, ngunit siya ay naengganyo ni Donahue ngayon lamang, na ikinainis ni Hari. Matapos nito, malapit nang kanselahin ulit ni Quincy ang singsing, at hahayaan na niyang makipag-usap ang pamilya ng imperial ng South Cloud kay Wonxiang VIII, at hindi ito mapigilan ng Hari. Ola sandaling ito, sa ilalim ng pag-uudyok ni Hari, nakita ko ang masasamang espiritu sa pagitan ng langit at lupa, na mabilis na nagtatagpo patungo sa cauldron ng Pluto, at sa isang kisap mata, isang malaking itim na puno ng tubig ang nabuo. Sa parehong oras, naramdaman ng lahat ang lupa, sa ilalim ng kanilang mga paa, at mayroong isang marahas na dagandong at malakas na panginginig, na halos pinatayo ng mga tao na hindi matatag, na parang ang langit at ang lupa ay gumuho. Sa sandaling ito, ang parehong Daryl at lahat ng naroon ay nagulat. Kasabay nito, naramdaman ng lahat na ang malaking itim na puyo ng tubig ay naglalaman ng kakilakilabot, na kapangyarihan ng pagsipsip, at ang kapangyarihan ng pagsipsip na ito ay bumalot sa buong dambana ng pagpapala, at lahat ay nasa loob ng saklaw ng kapangyarihang suction na ito, hindi maganda. Sa sandaling ito, ang puso ni Daryl ay tumalon at napagtanto na hindi ito mabuti, tatakbo siya palabas ng dambana ng pagpapala, ngunit huli na. Ang lakas ng malaking pagsabog ng vortex ay naging mas malakas, at pagkatapos ay sumilaw ang isang sinag ng ilaw, na sumasakop sa lahat sa dambana ng panalangin. Kaagad pagkatapos, nadama ng lahat na madilim ang kanilang mga mata, at sinipsip sila sa malaking puyo ng tubig. Matapos malanghap ang lahat, ang malaking whirlpool ay naging isang itim na ilaw at nagsama sa cauldron ng Pluto. Ito ano ang sitwasyon ipinagbawal ng South Cloud ang bantay sa labas ng dambana ng panalangin, pati na rin ang mga tao sa buong lungsod ng imperial, ay hindi maipaliwanag na gulat. Napakaraming tao ang nawala lahat ng sabay-sabay paano ito nangyari. Hahaha. Sa oras na ito, si Haring Kenny sa kalagitnaan ng hangin ay nagpakita ng isang masamang ngiti, pagkatapos ay itinabi ang kaldero ng Pluto, ang kanyang figure ay kumislap, at direktang lumipad sa labas ng lungsod ng imperial. Bagaman ang 8 santo ay hindi nahuli na buhay, sila ay nakulong sa kaldero ng Pluto, at nakabalik sila para sa negosyo. Tulad ng para sa Quincy, pati na rin ang mga tao ng iba't ibang mga sekta, na natrap sa Pluto Cauldron, mabuhay man sila o mamatay ay nakasalalay sa kanilang magandang kapalaran. Kabanata 308, sa kabilang panig, sa Pluto Dengchong. Naramdaman lamang ni Daryl na mayroong kadiliman sa harapan niya, tumunog ang kanyang tainga, hindi niya naririnig ang tinig ng ibang tao, at kasabay nito, ang buong tao ay mabilis na nahulog. Hindi ko alam kung gaano katagal bago nawala ang pakiramdam ng pagbagsak. Boom! Sa wakas, ang mga paa ni Daryl ay natadyak sa lupa. Kasabay nito, unti-unting nawala ang dilim sa harapan niya. Kinusot ni Daryl ang kanyang mga mata, hindi mapigil ang tumingin sa paligid, hindi mapigil ang huminga sa hangin. Ito ang mundo sa Pluto Cauldron. Nakita ko na mayroong isang napakalawak na mundo sa harap ko, ngunit madilim ito. Walang araw, buwan at mga bituin sa itaas ng aking ulo, at ito ay kulay abo. Ang bulkan sa di kalayuan ay sumabog. Ang maapoy na pulang magma ay sumasalamin sa madilim na kalangitan, na naging dahilan upang hindi masabi ng mga tao. Sa kalapit na kakahuyan, mayroong isang layer ng berdeng ambon, na malinaw na napakalason. Nang makita ang eksenang ito, mapait na ngumiti si Daryl. Ang ganitong uri ng kapaligiran ay mas masahol kaysa sa ligaw at taksil na kaharian. Ang pagiging nakulong dito ay isang patay na lamang. Gayunpaman, dahil ang lugar na ito ay kapareho ng masyadong hindi mailusyon na kaharian, ito ay isang malayang puwang, at dapat mayroong isang paraan upang makakuha ng palabas. Nga pala, napakaraming tao ang sinipsip, bakit hindi ko pa nakita ang alinman sa kanila? Whoosh nang si Daryl ay palihim na nagbubulungan, bigla, narinig niya ang isang paggalaw mula sa tuktok ng kanyang ulo,
Mabilis na tumangala si Daryl, ngunit masyadong malabo ang paligid, at hindi nakita ni Daryl kung sino talaga ito, siya lang nakakita ng isang payat ang figure ay nahulog mula sa tuktok ng kanyang ulo. Pumunta ako, mabilis na nahulog ang figure, walang oras si Daryl na umiwas, kaya't itinaas niya ang kanyang mga kamay at hinawakan ang figure sa kanyang mga braso, mabango sa sumunod na segundo, naamoy ni Daryl, ang isang nakalalasing sa Mew, at hindi mapigil ang mapabuntong hininga, at kasabay nito, maingat siyan. Tumingin, at agad siyang napahiya at napahiya. Nakita ko na si Wan Xiang ay nahihiya at galit, at ang kanyang mga mata ay kumislap sa galit, ngunit ang kanyang galit na hitsura ay hindi masabi na kaakit-akit. Ito ay naging isang pantasya pagkalipas ng ilang segundo, nag-react si Daryl at nagsimulang magpaliwanag. Nabigla, gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang salita, itinaas ni Huan Ziyang ang kamay at sinampal si Daryl ng walang babala. Ikaw walang kahihiyang kontrabida, nais mong samantalahin ang santo na ito at maghanap ng kamatayan. Malamig na labis na nahiya na sinabi ni Huan Ziyang. Ito kinuskos ni Daryl ang kanyang mukha, walang imek, at ngumiti ng mapait. Sage of Magic Fragrant, ikaw ay walang katwiran. Nahulog ka sa aking ulo at hindi mo ito maitago. Kung hindi ko inabot na kunin ito, hindi ba nakikita mong tinamaan ka? Matapos magsalita, nagpatuloy si Daryl bukod, mabait akong nahuli ka at maiwasan na mahulog. Nang sinabi niya ito, nakaramdam ng mapait si Daryl sa kanyang puso. Masyadong mainit ang ugali ng diwata na ito, sinampal niya siya kung hindi siya pumayag, ngunit nang maisip niya halos kalahating buwan na ang nakalilipas, hinarang niya ang sarili sa pintuan ng isang club, gumaan ang loob ni Daryl. Manahimik ka. Malamig na saway ni Wan Xiang, ang kanyang kalooban sa oras na ito ay hindi mailalarawan na naiirita. Ito ay walang iba kundi ang siyam na araw na santo na inakalang peke, at ngayon ay natrap siya sa Pluto Cauldron at hiwalay sa iba pang mga kapatid na babae. Ang ikinainis ni Wan Xiang ay ang mga puntos ng acupuncture sa kanyang katawan na naka-unlock. Sa sandaling siya ay sinipsip sa Pluto Cauldron ngunit ang lakas ng nalaglag na kaluluwa ay napakahina, at kailangan niyang maghanap ng isang ligtas na lugar upang maibalik ang kanyang lakas. Ito ay lamang na ang kapaligiran dito ay napakasama, hindi ito mas mahusay kaysa sa purgatorio ng mundo ng aswang, paano magkakaroon ng anumang ligtas na lugar wag na lang. Nang makita na hindi ito pinahalagahan ng Wan Xiang, ngumiti ng mapait si Daryl, kinuskos ang kanyang mukha at naghahanda upang makahanap ng iba. Ngayon pa lang, ang sumabog na lakas ng kalderong Hades ay bumalot sa buong dambana ng pagpapala, lahat ay sinipsip, at si Sara ay hindi din pinaligtas. Napakapanganib ng lugar na ito, dapat munang makita si Sara. Huminto ka. Gayunpaman, pagkatapos ng hindi paghakbang ng 2 hakbang, narinig ko ang malambot na inuming Huan Ziyang, ang kanyang tono ay walang pag-aalinlangan, at kasabay nito ay medyo nagtaka siya. Kabanata 309. Ano pa ang kailangang mag-order ang saintess ng Wan Xiang? Huminto si Daryl at tumingin ulit kay Wan Xiang. Nakita kong nakatayo roon si Wan Xiang, nakatitig sa mukha ni Yu Feng, puno ng sorpresa ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, nabawi na ng mukha ni Daryl ang orihinal na hitsura nito. Malinaw na, pagkatapos na masampal ng Wan Xiang ngayon pa lang, hinimas muli ni Daryl ang kanyang mukha, ginawang ganap na hindi wasto ang dating magkaila. Daryl. Matapos ang pagtitig ng higit sa 10 segundo, nag-react si Wan Xiang, napangisi at sinabi ng marugdog. Kaya ikaw, nang sabihin niya ito, si Wan Xiang ay puno ng galit, at ang katawan niyang mahina ring nanginginig. Hindi katakataka na noong una siyang pumasok sa entablado, sinabi niya na naniniwala siya na siya ang totoong Nine Heaven Saint. Siya si Daryl. Siyempre, alam niya na siya at si Ziyan ang totoong 9 na langit na mga santo. Damn it! Pakiramdam ang galit ni Wan Xiang, natigilan sandali si Daryl, pagkatapos ay hinawakan ang mukha, biglang napahiya. Nawala ang disguise effect, mahirap hawakan ngayon. Daryl hindi mapigilan ni Wan Xiang na may tago ang kanyang galit, at malamig na nagtanong. Nagbalat ka at naghalo sa kumperensya, at nais mong iligtas kami, ano ang sabuatan? Sa singsing dati, natuklasan na si Donahue si Daryl ay sumabog mula sa kapangyarihan ni Yuan Ying. Alam ni Wan Xiang na hindi niya nauunawaan ang Daryl, ngunit kahit ganon, hindi pa rin niya gusto ang Daryl sa kanyang puso. Sa buwatan narinig ito, hindi maaaring tumawa o umiyak si Daryl.
Ano ang maaari kung magkaroon ng sabuatan ang hari ay malinaw na nauugnay kay Pluto, paano ko hahayaan kang mahulog sa kanyang mga kamay? Malinaw na hindi naniwala si Wanxiang, ngunit siya hindi nag-abala na magsalita ng walang kaparehas. Okay. Halika, pumunta ka. Nang bumagsak ang boses, tumingin si Huanziang sa paligid, naupo sa isang bato, at nagsimulang magnilay at gumaling. Iniisip ito ni Huanziang na ibalik muna ang kanyang lakas, pagkatapos ay hinanap si Xian at ang iba pa, at pagkatapos ng 8 santo ay natipon lahat, nag-iisip siya ng paraan upang makaalis dito. Pumunta ako ang ugali ni Wanxiang ay nagpatahimik kay Daryl. Ano ang tingin mo sa sarili mo? Halika kapag tumawag ka, pumunta kapag kumaway ka. Umungol sa kanyang puso, si Daryl ay tinatamad na pag-aalagaan ito, kaya kinailangan niyang hanapin si Sarah. Ngunit pagkatapos na isipin ito, hindi talaga siya pamilyar sa lugar na ito, kaya mas mabuti na maging kasama mo si Wanxiang. Lahat, siya ay 9 na araw na santo, at dapat ay narito siya. Maunawaan ang ilan. Matapos mag-isip, si Daryl ay lumakad sa gilid at umupo na cross-legged, at sinimulang ipikit ang kanyang mga mata at ipahinga ang kanyang isip. Hoy! Nakita kong hindi umalis si Daryl, ngunit sa halip ay umupo sa tabi niya. Labis na hindi nasisiyahan si Huanziang. Dalika, huwag ka rito. Narinig ito, hindi mapigilan ni Daryl na ngumiti. Bakit narito ako upang linangin at mabawi? Guguluhin mo ako dito, hindi mo ba naiintindihan? Malamig na sinabi ni Huanziang na may isang ulirat. Bakit biglang sigaw ni Daryl? Maaari kang magsaka dito, bakit hindi ako makapagpahinga dito? Masyado kang walang katwiran, di ba? Bukod dito, hindi ito ang langit ng iyong 9 na mga banal na langit ng spirit realm. Si Daryl ay mukhang malupit nang sinabi niya ito. Pinag-uusapan dito, ayaw ni Daryl na makipag-away kay Wanxiang, kung tutuusin kailangan pa niya itong makasama, ngunit sa nakikita ang higit na ugali ni Wanxiang, hindi niya ito kaagad. Ikaw hinalak ni Wanxiang ang kanyang mga paa, ngunit hindi ito maaaring tanggihan, kaya't hindi niya pinansin si Daryl at nagpatuloy na magsanay at gumaling. Kinaikit ni Daryl ang kanyang mga mata kaagad kapag siya ay mabuti, at patuloy na nakapikit at nagpahinga. Para sa isang sandali, ang kapaligiran ay naging tahimik at tumingin napaka-maayos. Sa simula, ang Wanxiang ay nakabawi ng maayos, ngunit unti-unting, may mali. Makalipas ang ilang minuto, nanginginig si Huanziang at hindi mapigil ang palabesan ang isang malambot na paghilik, na may bakas ng sakit sa kanyang magandang mukha. Kabanata 310. Sa oras na ito, nakasimangot si Wanxiang, at medyo nagpapanik ang kanyang puso. Pinahahalagahan ko lang ang paggaling ng paglilinang, ngunit nakalimutan na ito ay ang malayang puwang ng kaldero ng Pluto, saan man mapuno ang kasamaan na yin qi, sapagkat ito ay masyadong mahina, na sanhi ng masamang yin qi na salakayin ang katawan. Anong gagawin ko? Sa oras na ito, malinaw na naramdaman ni Wanxiang na sa ilalim ng impluwensya ng mga masasamang espiritu, nagsimulang lumangoy ang isang malamig na hangin sa bawat meridian. Si Wanxiang ay biglang nag-alala, ngunit kung higit na nababalisa, mas mabilis na sisalike ng mga masasamang espiritu. Sa isang iglap lang ng mata, naramdaman lamang ni Wanxiang na lumalamig ang kanyang katawan, lalo na si Yuan Ying, na parabang na-freeze siya, at ang sumasalakay na lamig ay hindi maaga. Ano ang nangyayari? Narinig ang masakit na tinig ni Wanxiang, binuksan ni Daryl ang kanyang mga mata at natigilan. Sa sumunod na segundo, tumayo si Daryl at hindi mapigil ang tanungin, Sage of Magic Fragrant, ano ang nangyayari sa iyo? Nang sinabi niya ito, si Daryl ay walang pakikiramay sa kanyang puso, sa halip ay medyo siya ay may kagalakan. Ang santo ng mahalimuyak na ito, mula pa noong unang pagkakakilala nila, iginiit niya na siya pari. Ang santo ng Orchid, habol at papatayin ang kanyang sarili, at mayroon din siyang matayog na postura. Nang makita ang kanyang kasanayan na mayroong problema ngayon, natural na masaya si Daryl. Wala sa iyong negosyo ito, lumayo ka. Mahigpit na kinagat ni Huanziang ang labi, at sumagot sa galit na tono. Habang nagsasalita siya, si Wanxiang ay sumabog na may isang patong ng malamig na pawis, na nagbabad sa kanyang mahabang palda, at biglang tumambad ang mga kaakit-akit na kurba. Gudong, sa sandaling ito, nang makita ang kaaya-aya at mahigpit na kurba at inilantad ang kanyang mga mata, biglang napatungangan ng mahina si Daryl at hindi mapigil ang lunukan ng lihim ang kanyang laway.
Karapat-dapat na maging isang siyam na araw na santo, ang figure na ito ay talagang perpekto. Ikaw nakakakita Daryl nakatitig sa kanyang sarili, once siyang flushed sa kahihiyan, balisa at galit. Tumingin sa iyo muli at utong ang iyong mga mata ang kanyang pag-aaring majestic siyam na araw saint, malamig at marangal. Ngunit sa oras na ito siya ay isang mapangahas na pagtingin sa kanya, paano niya makikita ang mga tao sa hinaharap. Sa pag-iisip pa ni Huan Ziyang tungkol dito, mas nagalit siya, at hindi na niya hinintay na tama pa si Daryl ng ilang bibig. Gayunpaman, siya ay mahina kaya siya ay mahina ngayon, pabayaan mag-isa ang mga kamay, wala man lang siyang lakas na tumayo. Damn it, napakahina mo at mayabang sa sandaling ito, nakasimangot si Daryl, hindi balak na lumingon, ngunit mas walang ingat na tumingin sa kanya. Cough! Pagkakita na si Daryl ay palakas ng palakas ang loob, at ang mahiwagang samyu ay hindi maganda, sabik siya na atakihin ang kanyang puso, at nag-ispik siya ng dugo. Damn it! Nang makita ang eksenang ito, nagulat si Daryl, at mabilis na sinabi. Bueno, hindi ko ito panunuurin, nagmamadali kang pagalingin ang iyong mga pinsala. Ang mahalimang insenso na ito ay may napakalakas na personalidad. Sinulyapan niya lang ito at nagsuka ng dugo sa galit. Sa pag-iisip tungkol dito, si Daryl ay lalayo ng kaunti pa at maiiwasan ito saglit. Teka, ngunit sa sandaling ito, kinagat ni Wan Xiang ang kanyang labi at hindi mapigil ang sumigaw. Ano ang problema? Hindi makatawa o umiyak si Daryl, tumigil at nagtanong. Sigurado ka bang talagang nais mong tulungan ang ating Nine Heavens Saints? Tinitigan ng mabuti ni Huan Ziyang si Daryl, seryosong nagtanong. Oo naman, sumagot si Daryl nang hindi man lang iniisip. Tiniis ni Wan Xiang ang lamig sa kanyang katawan, huminga ng maluwag, at nagpatuloy. Tatanungin kita ulit, may kinalaman ba sa iyo ang pagkamatay ni Saint Langson? Walang imek si Daryl at ngumiti ng mapait sasagutin ko tanong na ito. Maraming beses, ang kamatayan ni Saint Langson ay walang kinalaman sa akin. Ako ay hindi nagkasala. Nang pag-usapan ito, labis na naguguluhan si Daryl. Ano ang impyerno ng bilanggo ng Wan Xiang? Interrogation. Narinig ang sagot, pinag-isipan ni Wan Xiang, at sa wakas ay tiningnan si Daryl ng malapitan. Okay. Naniniwala ako sa iyo minsan, at ngayon ay tinulungan mo akong gumaling. Nang sinabi ni Wan Xiang ang huling salita, ang mga mata ni Wan Xiang ay hindi nasa parehong antas ni Daryl. Kita nyo, medyo nahihiya. Pinag-uusapan ito. Sa pagkatao ni Wan Xiang, hindi siya hihingi ng tulong kay Daryl, ngunit wala talagang paraan, sinalakay ng mga masasamang espiritu, at sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, mahirap na tuluyang maalis ito.